Gabi nang isinagawa ko ang aking plano at 2 pares lang ng damit ang dala ko dahil ayaw kong magdala ng marami. Baka magising ang aming ama at ina. Madilim na noon. Dala ko noon ay lighter lang na may flashlight. Ito ang gamit ko at nakayuko ako dahil baka makilala ako ng mga tambay sa labas at baka magsumbong pa kila Papa. Binibilisan ko ang aking lakad nang may lumapit sa akin. Sa boses ay parang ito ang kaibigan ni Papa na si Arnold. "Tin, ikaw ba yan? Saan ka pupunta? Gabing-gabi na." At akmang tatanggalin ni Arnold ang takip ko sa ulo, ay biglang may umakbay sa akin na hindi ko kilala kung sino. "Uy, Kambal, andito ka lang pala. Bilisan mo. Kanina pa naghihintay sila nanay." Noong alam kong malayo na kami sa amin, ay nilingon ko siya at tinanong kung sino siya. Dali-dali naman niyang tinanggal ang takip mula sa kanyang mukha at nagulat ako. Magkamukhang magkamukha kami. Parang pinagbiyak na bunga. "Kamusta, Kambal?" "Kambal?" Nagtatakang tanong ko dahil hindi ko alam na meron pala akong kakambal. Nagkwento sa akin ang aking kakambal na ibinenta daw siya noon ni Mama sa isang matanda na nagngangalang Aling Imelda. Taga Cebu City ito, isang matandang dalaga. Namatay na daw ito at bago pa ito mamatay ay ibinigay ang address at ang luma naming litrato. Dito ko na rin naikwento ang madilim na sinapit ko mula sa aming mga magulang at kita ko ang galit sa mukha niya. Sinabi ko rin na kailangan kong makuha ang aming mga kapatid, ngunit hindi ko alam kung paano. Dahil malaking tao ang aming papa, hindi kaya ng lakas ko na pwersahin kunin ang aming mga kapatid. "Nagmamakaawa ako sa iyo, Kambal. Baka pwede mo akong matulungan na makuha sila, lalo-lalo na sa madaling panahon." Pagmamakaawa ko. Huminga siya ng malalim bago ito sumagot sa akin. "Sigurado ka ba na kukunin mo ang mga kapatid natin? Maayos na ang lagay mo dito sa akin." Sagot niya. Na-disappoint ako sa sagot niya. Tinitignan ko lang siya at hindi na ako sumagot. Ilang saglit pang katahimikan ay tumayo na ako at binuhat muli ang mga dala-dala ko. "Salamat sa pagtulong mo sa akin. Siguro nga ay mabuti nang magsimula na akong maghanap ng trabaho. Mabuti at nakilala kita. Magpapaalam na ako sa iyo." Ito ang lumabas sa bibig ko, kasama ng malungkot na pag-alis ko. Akala ko kasi ay sa wakas, nakahanap na ako ng kakampi. Mahal ko ang mga kapatid ko at lahat ay gagawin ko, makuha lang sila. Ito ang huling beses na nakita ko ang kakambal ko. Hindi niya ako pinigilan. Hinayaan niya akong umalis. Wala akong pera at naglakad-lakad lang ako. Bahala na kung saan ako dalhin ang aking mga paa. Gutom na rin ako sa mga oras na iyon. Nagsimula din akong manghingi ng limos sa mga taong nakakasalubong ko. Yung iba ay tinataboy ako. May mga nagbibigay din naman. At sapat iyon na pangkain ko ng 2 araw. Ibibili ko na lang ng tinapay ng 2 piraso pa noon ay piso ang halaga.
Sinimulan ko kaagad maghanap ng trabaho. Dahil bata pa ako noon, ay mahirap makahanap at matanggap. Sa loob ng 10 araw, ay pinalad akong makahanap ng trabaho. Magiging katulong ako at dahil bata pa ako, ay tutulungan din akong makapag-aral. Pakiramdam ko ay sobrang swerte ko na. Nakwento ko po kasi ang pangyayari tungkol sa aking buhay sa aking naging amo. Siya ay si Ma'am Athena. Isa siyang matandang dalaga, biyuda, dahil namatay sa sakit sa puso ang kanyang Amerikanong asawa. Isa din po pala siyang biktima ng panggagahasa at pagmamaltrato ng kanyang ama. Ang napangasawa daw niya ang tumulong upang makapag-aral at makaalis mula sa kanyang ama. Napakulong din daw niya ang kanyang ama. Nakilala niya ang Amerikano nang minsang magbakasyon daw ito sa kanilang probinsya at mapuntahan ang isa sa sikat na falls ng kanilang probinsya. Siya daw ay nagtamo ng sugat at pasa sa katawan at dito nga nakita ng mga Amerikano si Ma'am Athena. Napadaan daw sila noon at kumakain ng barbecue sa kanilang talipapa. Sakto naman daw na dito nagtatrabaho si Ma'am bilang taga-ihaw ng mga lako ni Aling Cheche. Kaya noong kumatok ako sa pinto nila, ay pinapasok niya ako kaagad. Nakikita niya daw ang kanyang sarili sa akin. Sabi niya ay ang araw daw na iyon ay ang tamang oras para ipasa ang tulong na binigay sa kanya noon ni Sir Robert, ang Amerikanong asawa niya. Ako na lang daw ang anak niya. Aampunin na lang daw niya ako. Hindi na rin ako nagpaligoy-ligoy pa at hiniling kong sana ay mailigtas ang aking mga kapatid dahil kung matatagalan pa akong makaipon ay baka huli na ang lahat. Baka wala na akong madatnan pa. Makaraan nga ng 2 araw ay nagpadala ng mga pulis ang aking bagong ina na tawagin ko daw po kasi siyang mama. Hindi na daw ako magtatrabaho sa kanya. Magsisilbi akong tagapagmana at nais niyang ipasa ko din daw ang tulong niya sa iba. Sobrang pasasalamat ko noon sa Diyos. Naging madali ang lahat sa tulong ni Mama Athena. Nakasama ko ulit sa malaking bahay ang aking mga kapatid. Malalang iyakan ang nangyari. Nagyakapan kami ng mahigpit at nagpa-check up kaming lahat. Napatunayan na nagahasa ang 2 sa aking kapatid na sina Jenna at Dina. Magkahalong galit noon ang nararamdaman ko. Hindi lang ang aming ama ang nakulong, maging ang aming ina ay napakulong rin dahil wala siyang ginawa upang mapagtanggol kami. Naging maayos ang lahat. Sobrang saya namin at napakabait sa amin ni Mama Athena. Hindi siya nagbago. Kami naman bilang pasasalamat sa kanya ay kahit wala siyang inuutos ay ginagawa pa rin naman namin ang lahat upang makatulong kagaya ng paglilinis at labahan ng kanyang mga damit para hindi siya nahihirapan sa amin. Nakatulong din siya para sa therapy namin. Dahil nga malaki ang epekto ng pagmamaltrato sa amin ng aming ama. Minsan nagigising ang aking mga kapatid na umiiyak dahil napapanaginipan pa rin kasi nila ang nangyari. Mahirap kasi talagang kalimutan kapag may ganito kang pinagdaanan. Hindi basta-bastang makalimutan ang nangyari. Parang bangungot pa rin kasi sa amin ang lahat. Ilang buwan nang nakalipas ay nagsimula na ang klase. Hindi ko alam noon dahil parang tuwing pumapasok ako sa eskwela
ay parang laging may nakamasid sa akin at sunod ng sunod. Pero ipinagsawalang bahala ko na lang. Napansin ko na lang isang araw ay nahuli ko kung sino ang palaging nagmamasid at nakasunod sa akin. Hindi naman kami nag-usap dahil hindi niya alam na nakita ko siya. Ang kakambal ko ang nakasunod sa akin. Hindi ko siya noon kinumpronta or kinausap dahil masama pa rin ang loob ko sa kanya. Inaasahan ko na siya ang makakatulong sa amin dahil nga maayos naman ang buhay niya, ngunit binigo niya ako. Kahit alam kong araw-araw siyang nakasunod sa akin, ay ipinagwalang bahala ko na lang. Pumapasok pa rin ako sa school araw-araw at umuuwi ng masaya sa bago naming pamilya. Ilang taon nang nakalipas ay natungtong ko ang kolehiyo. Nursing ang kinuha kong kurso dahil sabi nga ni Mama Athena, bagay daw sa akin ito. Sa kursong ito ay palagi ang laboratory test namin at lahat ay binabayaran ni Mama Athena. Akala ko noon ay hindi na ako makakaranas pang muli ng hirap sa buhay. Akala ko natapos na ang kalbaryo. Akala ko ay magiging masaya na lang kami palagi. Ngunit sa eskwelahan, kung saan ako pumapasok, ay meron akong kaklase na si Sunshine, ang minsang bumatok sa akin sa kantin habang ako ay kumakain. Ang pagkakaalam ko ay masama ang loob niya sa akin dahil nalamangan ko siya sa grado. Pinagbutihan ko pa kasi talaga ang aking pag-aaral para matuwa naman kahit papaano ang aking Mama Athena. Bago ako sa eskwelahan at nahigitan ko kaagad sila, kaya naman pinag-iinitan talaga nila ako. Hinahayaan ko siya sa mga ginagawa niya dahil nga ayaw ko ng away at mas mahirap pa ang pinagdaanan ko noon sa kamay ng aking ama. Akala ko ay magsasawa o matatapos din ang ganitong gawain ni Sunshine. Ngunit habang tumatagal, ay lumalala ng lumalala ang ginagawa niyang pangbubuli sa akin. May mga barkada siya na sila Rina at Heidi. Sila ang kasama niya sa pang-iistorbo sa tahimik kong buhay. Tuwing break time namin, pinupuntahan nila ako sa lamesang kinakainan ko at nilalagyan ng coke ang aking kanin at pinagsasalitaan ako ng masasamang salita. Pasimple din niya akong sinasabunutan. Hindi lang sa loob nila ito ginagawa, maging sa labas ng school ay inaabangan nila ako. Magugulat na lang ako ay nasa likod ko sila at tinatadyakan ako sa likod. Madadapa na lang ako at magagasgas ang aking tuhod sa lakas ng pagbagsak ko. Magtutulong-tulong silang tadyakan ako sa bunutan, paluin at sampalin. Tiniis ko ito dahil hanggat kaya ko pa sanang tiisin ay kakayanin ko. Disturbo sila palagi sa aking pag-aaral dahil sinasadya nilang sirain ang ilan sa aking mga projects. Gusto ko na noon sumuko, pero naging inspirasyon ko ang aking mama at mga kapatid. Malapit ko nang mapagtagumpayan ng isa sa aking pangarap. Bakit pa ako susuko? Hanggang sa mga panahong ganito ang pinagdadaanan ko sa buhay, ay hindi ako tinulungan ng kakambal kong kapatid. Alam ko na palagi niya akong sinusundan. Akala niya siguro ay hindi ko siya napapansin. Isang araw ay hindi ko na kinaya ang ginagawa nilang pambubuli sa akin. Ikinulong kasi nila ako sa CR. Binuhusan ng tubig at hindi nila binuksan ito. Umuwi sila sa kani-kanilang bahay at naiwan ako magdamag sa CR. Hindi ako nakauwi sa bahay
at alam kong nag-aalala na ang aking mama at ina. Ang janitor noon na naka-duty sa paglilinis ang nakakita sa akin sa loob ng CR. Nanghihina na ako noon. Pakiramdam ko ay mamamatay na ako. Wala akong lakas. Kaya naman nagdesisyon ako na hindi muna pumasok sa klase. Nagpaalam ako sa aming guro na hindi muna ako papasok. Nakita ko sila Sunshine bago ako umuwi at tinatawanan ako. Nanigurado din sila na hindi ako magsusumbong sa aming guro dahil alam kong sinundan ako. Nagdesisyon na ako noon na sabihin kay Mama at Tina ang nangyayari sa akin.